Ang gusto kong i-share sa inyo talagang itong isa sa ating mga advokasya, no? Yung bang natural breeding ng tilapia. Bakit? Kasi alam niyo pagka tayo ay grower ng isda, napakalaking nawawala sa kita natin kapag tayo ay bumibili ng similya at ng fingerlings, no? At bumibili ng fish food. So kung ano man ang bagay na makapagbabawas nito, doon, yun ang ating gustong ituro sa ating mga kapwa nag-aquaculture. So itong para sa tilapia ay alam naman natin, marami rin mga video dyan nagtuturo ng talagang yung paano mo i-monitor, tapos kukunin yung itlog sa bibig, ilalagay sa laboratorio, di ba? May contraption, babalik ta rin. So I'm sure marami na kayong mapapanood na ganyan, pero hindi ko po yan ituturo sa inyo. Bakit? Kasi magastos. Kailangan meron kayong piping system, meron kayong parang covered na laboratorio, ganyan. Dito po sa amin, natural lang. Natural naman, mabilis naman dumami ang tilapia. Bakit pa natin pagkakagastusan, di ba? Ang kailangan malaman kung ilan ang kailangan natin na fingerlings para sa ating grow out na negosyo. So halimbawa, kami dito, meron kaming mga grow out na fish tank, no? Cement na fish tank na 5 meters ang diameter, tapos bilog siya. So ang kaya niyan ay siguro mga 4 to 5,000 na pirasong isda. So imbis na bibili ako ng 5,000 na fingerlings, alam niyo naman ngayon, pag bumili ka ng napakaliit na 2 piso, 3 piso, ang taas-taas ng mortality. So talagang bibili ka pa, babalik ka doon sa 5 hanggang 5 to 7 pesos na medyo malaki-laki para naman maganda survival rate. Pero tingnan nyo, 5 pesos times 5,000, di 25,000, di ba? Ang laki nang nawala. So dito, medyo maliit lang ang lugar namin, pero maituturo ko sa inyo paano ba kami gumagawa ng 5,000 fingerlings buwan-buwan, no? Mathematics lang po yan, simple lang. So unang-una, meron tayong lalaki at babae. Ngayon, kailangan sigurado ka na yung lalaki mo na tilapia ay hindi kaparehong stock, kaparehong batch nung babae. Kasi pag nag-inbreeding tayo, doon nagiging punggok, hindi maganda. So, dito, bumili ako sa ibang lugar ng lalaki, bumili ako ng babae sa ibang lugar, at pagkatapos niyan ay nandito na sila. So, anong ratio natin? Ang ginagamit ko po ay 3 babae sa 1 lalaki. So, kung meron akong 30 babae, so, ilan ang lalaki? Meron akong 10 lalaki. Diba? Pero, ngayon, kung siyempre ang objective natin, huwag gumastos, diba? Yung iba kasi may private, no? Parang private room. May kanya-kanyang, bawat couple, no? Ng isda. Pero dito, pinagsasama-sama ko sila. Kasi andyan naman So, 30 lalaki, 10 babae, nandyan sila, sama-sama lang. Panapanahon naman yan pag manganak. Ngayon, ang bawat babae, kung tama po, ay 200 ang kanyang itlog, buwan-buwan. Mula ng ang edad niya ay 6 months hanggang 2 years old ang isda. Meron ako dito na medyo bago pa mag-pandemic, kaya malalaki na, ganyan, matatanda na, 3 years, hindi na ganong kadalas kung manganak. So medyo mas madalang. So ganon ang tamang edad, 6 months to 2 years, pwede. Ngayon, alam nyo ba kung paano malalaman kung buntis yung, yung tilapia? Medyo nag-iiba po ang ugali niya. Kung mo, may isang grupo, medyo lumalayo siya. No? Lumalayo siya, nagiging protective ba sa sarili niya. Tapos pag may lumalapit na iba, inaatake, no? Talagang nagiging aggressive siya. So yun ang isang senyales, buntis na yan, mag-iingat ka na. Ngayon, anong proseso niyan? Pagka sa natural, no, huhukayan para kung saan siya mangingitlog. Dito wala naman dahil semento yung tangke natin, pero meron tayong ginawa para sa kanila. Alam niyo yung PVC, no? Yung pinakamalalaking PVC, D4, ganyan, para meron silang pagtataguan. So meron akong pyramid niya na dinikit-dikit lang, nakaglue lang na para may taguan sila, parang bahay-bahayan nila habang nagdadalang itlog.
para maprotektahan ng sarili. Ngayon, pag nangitlog yan, ang kukuha ng itlog yung lalaki na isda. Okay? Kukunin, ilalagay sa bibig. Nandyan yan for a period of 2 weeks. No, nandyan lang yan. Tapos mamamayat kasi hindi siya kakain, ganyan. Talagang protector siya. No, walang pwedeng lumapit sa kanya, aawayin niya. Tapos after the 2 weeks, merong mga 5 to 7 days na allowance na mapipisa na yan isa-isa at magsiswimming na yan. O dyan lang sila sa bibig, no? After yung period na yon or a total of 3 weeks, no? Magmula ng damputin ni tatay ang kanyang mga anak, lalaya na sila, no? Kakalas na, magsiswimming na yung mga fingerlings na yan at hiwalay na on their own, mabubuhay na yan. So, ganyan po ang style ng breeding na ginagawa natin. Kung ang kailangan namin ay 5,000 sa isang buwan at ang isang babae ay nangingitlog ng 200 buwan-buwan, ibig sabihin 5 babae, 1,000, di ba? So, kung 1,000 ang 5 babae times 5, 25 na babae para makagawa ng 5,000. Ngayon, common natural yan. Hindi naman natin talagang binibilang isa-isa, 1, 2, 3 hanggang 200. Hindi naman ganon. So, magbibigay rin tayo ng allowance para sa mortality or kung sobrang sikip, minsan nakakain ni malaki yung maliit, hindi naman sinasadya. Pero nangyayari sa normal talaga yan. Kaya magpapasobra. Kaya imbis na 25 ang babae ko, ay 30 sila. No, kaya yun, 30 sa theoretically ay makakagawa yan ng 6,000. Pero ang naha-harvest ko dyan ay more or less between 4,500 to 5,500. Hindi naman eksakto, pero sapat na po para sa pangailangan namin. So kayo, ano ang pangangailangan ninyo? Ilan? 2,000? 10,000? Ay nako, hindi po kayo mahirapan kasi mag-alaga lang kayo. Tsaka isang lugar lang na ganyan, no? Pag sama-samahin, makaka-harvest na kayo ng sarili ninyong fingerlings. Pagpalain po kayo ng Panginoon.